We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaking patawid sa kalsada, patay matapos mabundol ng tricycle sa Mabini, Batangas. Mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig, daing ng ilang residente sa isang barangay sa Lipas City. Bilang ng kumpirmadong kaso ng pertasi sa Calabarzon, umaabot na sa 103 ayon sa DOH. Bawas singil sa kuryente, asahan ngayong buwan ng Abril ayon sa Meralco. At pagpapakita ng kagitingan, paano nga ba na ipapakita ngayong makabagong panahon? Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang isang lalaking patawid sa kalsada matapos mabundol ng tricycle sa Mabini, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Sa kuha ng CCTV footage na ito ng isang planta sa Mabini, Batangas, makikita ang isang lalaking tumakbo papunta sa isang truck na nasa tawid kalsada. Tila may kinausap ito at pagkatapos ay muling tumakbo pabalik sa planta. Ngunit hindi pa nakakatawid ang lalaki, bigla namang dumating ang tricycle at ito'y nabangga. Bumulagta ang biktima sa kalsada. Agad bumaba ang isang lalaking nakaputing sando na pasahero ng tricycle at tiningnan ang nabanggang biktima saka sumunod ang driver ng tricycle. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng hindi napansin ng tricycle driver ang biktima. Bigla ang sumulbot kasi galing siya sa sa truck, bigla siyang tumakbo. Pero nakikita rin natin, hindi siya naman sobrang bagal considering nasa private premises, medyo may tulin siya kaya nasalpok itong ating biktima. Sabi ng pulisya na isugod pa sa ospital ang biktima ngunit idiniklarang dead on arrival ng doktor. Kasalukuyang nasa temporary custodial facility naman ng Mabini Police Station ang driver ng tricycle na nahaharap sa kaukulang reklamo. Kahapon, sinailalim yung suspect sa inquest proceedings at sinampahan natin siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang tricycle driver. Laging mag-iingat, laging alerto kapag nagmamaneho. Always eyes on the road at kung may iba mang gagawin na kailangang alisin ang mata sa kalsada ay huminto o magbagal. Sa part naman po ng ating mga pedestrian, kapag tayo ay tatawid ng kalsada, lagi tayong lumingon muna kaliwa kanan bago tumawid. Siguraduhin natin clear yung kalsada na tatawiran natin before tayo tumawid ng kalsada. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Umaabot na sa 103 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng pertussis sa Calabarzon ayon sa DOH. Ang Santa Rosa City sa Laguna naman, isinailalim na sa state of calamity dahil sa mga naitalang kaso ng naturang sakit. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa pinakahuling datos ng Department of Health Calabarzon, umaabot na sa 103 ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa rehiyon, habang nasa 173 naman ang suspected cases. Ang probinsya ng Laguna ang may pinakamaraming kaso na umaabot na sa 24. Pumapangalawa ang Cavite na may 22 kaso at pangatlong probinsya ng Rizal na may 20 kaso. 19 naman ang kumpirmadong kaso sa Batangas, habang 7 naman sa Quezon at 2 sa Lucena City. On the positive note po sa pag-increase ng cases, gumaganda po yung surveillance side natin. So, ibig sabihin po, nauhuli po natin yung mga cases na talagang positive, napapa-test po agad sila.
Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Santa Rosa City sa Laguna dahil sa mga naitalang kaso ng pertussis sa lungsod. Hindi bababa sa 10 ang kumpirmadong kaso sa lungsod habang nasa 4 naman ang suspected cases. Isa ang naitalang namatay sa sakit. Payo ng Health Authority na ugaliin pa rin ang tamang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar, pagtakip ng ilong at bibig tuwing babahing o uubo, ilayo ang mga sanggol at mga bata sa mga taong may sintomas ng pertussis. Ang pagbabakuna pa rin daw ang pinakamabisang paraan para sa pag-iwas sa sakit, kaya mainam na alamin ang vaccination status at routine immunization schedule ng inyong mga anak. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inanunsyo ng Meralco na may aasahang 98 centavos per kilowatt hour na bawas singil sa bill ng mga consumer ngayong Abril. Katumbas yan ng 198 pesos sa isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Dahil raw ito sa bumabang generation at transmission charges. Hindi naman tiyak na Meralco kung magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa mga susunod na buwan. Daing ng ilang residente sa isang barangay sa Lipa City ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig. Naritong report ni Denise Abante. Mahina hanggang sa walang patak daw ng tubig mula sa kanilang gripo ang araw-araw na nararanasan ngayon ng 69 anyos na si Aling Emmy sa kanilang lugar sa Purok 7, Barangay Inos, Luban, Lipa City. Pero wisyo na raw ito sa kanila lalo na ngayong nakararanas ng matinding init ng panahon. Kung minsan daw kasi inaabot na ng madaling araw ang pag-iipon niya ng tubig. Sa halip na ikaw ay makatulog sa gabi ng maayos ay hindi at naghihintay ka ng tulong ng tubig. Hanggang sa paglalaban naman po, di mag-iipon kayo sa gabi na hating gabi ng tubig panlaban nyo. Ay ang akin namang ipunan ay maliit lang, kaya ang aking paglalaba hindi ako nakakadiretso hanggang hapon. Si Nancy naman, lahat na raw ng maaaring pag-ipunan ng tubig nilagyan na niya upang may magamit sila sa maghapon. Tiyaga at sakripisyo daw ang kailangan makaipon lang ng tubig. Ay di lahat na lang ng pwede mong lagyan, kahit mga container na maliliit, lalagyan, kahit pasaig man lang or pambuhos pag ikaw na iihi. Dito naman hiningi ko hindi naglalakas na talagang malakas na malakas. Pagka maglalaba ako, sakot ko ulit sa Santaro, panlaba naman ng basahan. Pero ayon sa Metro Lipa Water District, sapat ang supply ng tubig para sa buong lungsod at iba pang lugar na kanilang sinusuplayan gaya ng Balete, Mataas na Kahoy, San Jose, Malvar at ilang bahagi ng San Antonio, Quezon. Posible raw na ang paghina o pagkawala ng tubig ay dahil sa mga power interruptions. Hindi naman po namin hawak ang supply ng kuryente na pangunahing nagpapatakbo ng ating mga pumping station. Nauunawa ako din naman po ang kanilang sitwasyon. Kapag ka po nawala ng kuryente, automatic po yan nawawala ng kasunod po ang pagkawala ng daloy ng tubig. At kapag bumalik naman daw ang supply ng kuryente, hindi naman daw agad bumabalik ang tubig dahil kinakailangan pa nito ng oras para makarecover. Hindi instant agad. Sa mga low-lying area siguro, instant. Kapag ka nagkaroon ng kuryente, may supply agad ng tubig. Sa mga lugar na medyo mataas at lalong-lalo na dun sa malayo ang service line. Malayo sa ating main line, kinakailangan pang mag-build up ng pressure para marating yung kanilang area. Dahil dito, apektado na rin ang water refilling station na ito ni Aling Carmelita. Sa halip daw na lumakas ang bentahan ngayong tag-init, natatambakan pa raw sila minsan ng order dahil sa mahinang supply ng tubig. Mahina rin. Mahina ang supply. Walang tulo, kundi nga ang gabitan ng heater. Bumili ng heater, kamahal noon. Nakakasupply naman tayo kahit pa paano. Ayos naman. Kundi gawa ng heater, hindi. Mahirap gawa ng tubig na. Ayon sa Water District, nakipag-ugnayan na sila sa LGU at Batelec para sa koordinasyon para maihanda ang surface water na magsusupply sa mga kabahayan tuwing magkakaroon ng power interruption. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ginugunita ngayong araw April 9 ang ika-82 taon ng Araw ng Kagitingan. Ang pagpapakita ng kagitingan ngayong makabagong panahon ibinahagi ng ilang Batanggenyo. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Silang mga bayaning dinadaan-daanan sa lansangan. Pangalan din nila ang makikita sa mga panulukan.
Walang dudang mukha sila at sagisag ng kadakilaan sa ika-82 anibersaryo ng paggunita ngayong araw ng Kagitingan o Day of Valor na bagamat bumagsak ang Bataan at Corregidor sa hukbong Hapon, pag-alaala ito sa katapangan ng mga Pilipinong lumaban noong panahon ng World War II. Pagpapakita lamang yun ang kaugalian natin mga Pilipino na kahit sa harap ng sabi nga malalaking pagsubok, talagang yung puso natin mas malaki kahit sa sinong kalaban. Sa makabagong panahon, paano nga ba maipapakita ang iyong kagitingan? Sa paraan bang madugo para sa kapakanan at pagsalba ng mamamayan? Talagang tinitis po namin yung init, kahit ulan, tuloy pa rin po yung trabaho namin. Pagka may sunog, yan ang aming bumbero, tumutulong ako bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Pag may tawag, kahit meron kang ginagawa, kailangan mong itigil to. Tumulong sa mga nakakatanda, lalo na po sa pagtawid. Yung kapag po may nakikita kayong maraming bitbit, tulungan po natin. Sa mata ng isang history professor, mahalagang maunawaan ng mga Pilipino na ang kagitingan hindi lang nasusukat sa pagsukol sa dahas. Magiting daw ang isang Pilipinong may paggalang at pagsunod sa batas. Hindi sumusuko at lumalaban ng patas. Alam naman natin, hindi madali ang buhay ngayon, lalong-lalo na sa bansa natin. Pero maging mabuting mamamayan pa rin tayo. Yun ang totoong kahulugan ng kagitingan sa panahon natin ngayon. Dapat daw sariwain ang isinakripisyo ng mga naunang sundalong Pilipino para maging halimbawa na sa kabila ng kakulangan sa mga armas at kakayahan, pinilit nilang makibaka sa digmaan. Ito rin daw ang daan para matuto tayo sa leksyon ng nakaraan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Araw ng kagitingan, para pong pagiging malakas. Araw ng kagitingan, parang pagtatangkilik sa ating wika, sa ating bansa. Parang nirerespeto natin yung ating mga kultura at pinapalawak palalo. Nice. Araw po ng kagitingan. Yung sacrifice po ng Pilipino sa paglalaban ng bansang Pilipinas para matulungan po ang yung araw po ng kagitingan. Siguro po bilang estudyante, ang araw po ng kagitingan ay yung pagiging matapang po. Wow! Kasi po dun po sa araw ng kagitingan, dun po nagbiwis ng buhay yung maraming Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang tiyuhin sa Calatagan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugat sa likurang bahagi ng katawan ang tinamo ng 42 anyos na lalaki mula sa barangay Kilitisan sa Calatagan, Batangas matapos saksakin ng kanyang tiyuhin. Sa investigasyon ng pulisya, umiinom daw ng alak ang suspect sa labas ng kanyang bahay. Lumabas ng bahay ang biktima at nagkasagutan umano sila ng kanyang tiyuhin hanggang sa mauwi ito sa pananaksak. Sabi lamang po ng sa investigation ay nagkaroon lang ng misunderstanding. Hindi lang nagkaroon ng kaunawaan, dalawa. Ang tiyuhin po ay yung suspect. Hindi na idinitalya pa ng pulisya ang naging alitan ng biktima at ng suspect. Ang biktima na isugod sa ospital ng mga umawat na kapitbahay. Habang ang suspect nahuli rin sa kaparehong barangay at na-recover ang ginamit na patalim. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Calatagan Police Station at nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa publiko. Sa pag-iinom, doon lagi lumalabas yung hindi pagkakaunawaan, pabigla-bigla ng desisyon. So kapag gano'n magpapadala sa emosyon ng ating mga kababayan, lagi pong mahantong sa hindi maganda. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang suspect hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang Calatagan, Batangas kagabi. Samantala, naramdaman din ang magnitude 3.2 na lindol sa Calintaan Occidental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar.
Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang bayan ng Calatagan sa Batangas mag-aalas 10 kagabi. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 105 kilometers. Walang naitalang danyos at wala ring inaasahang aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Naramdaman din ang instrumental intensity 1 na lindol sa Magallanes, Cavite, maging sa ilan pang lugar sa bayan ng Calatagan. Naramdaman naman ang magnitude 3.2 na lindol sa Calintaan Occidental, Mindoro kaninang 8:37 ng umaga. Base sa datos na inilabas ng PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 18 kilometro. Walang naitalang danyos dahil sa lindol ayon sa otoridad. Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa San Jose Occidental, Mindoro. Narito naman ang mga dapat gawin kapag nakararanas ng lindol ayon sa otoridad. Manatiling kalmado, mag-duck cover in hold sa pinakaligtas na lugar hanggang tumigil ang pagyanig. Kapag sa loob ng bahay, lumayo sa mga salamin at mga bagay na maaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nasa loob ng sasakyan habang lumilindol, manatiling nakahinto sa ligtas na lugar. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, dahilan daw ng pagsulpot ng mga ahas ang mainit na panahon at pagkasira ng kanilang natural na tirahan ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Ang detalye ng balitang yan alamin sa live report ni Paul Hernandez. Paul? Ace, nabubulabog daw kasi yung natural habitat ng mga ahas dahil sa mga ginagawang konstruksyon sa paligid. Kaya ang resulta, humahanap na lang sila ng iba nilang tirahan. Sa mga damuhan, kakahuyan at mga masusukal na lugar, karaniwang naglulungga ang mga ahas. Pero nitong mga nakakaraang araw, napapansin ang paglabas ng mga ito sa mga natural nilang tahanan. Kung hindi man sa bahay, sa classroom pa napapasyal ang mga yan. Paliwanag ng Provincial Veterinary Office sa Batangas, nakikitang apektado rin sila ng nakapapasong init ng panahon at para makahanap ng pagkain. So yung temperatura ay tumataas, naghahanap sila ng lugar o ng place na pwede nilang tigilan na mas malamig. Nabubulabog din daw ang mga lungga nila dahil sa mga konstruksyon sa paligid. Kaya ang resulta, humahanap sila ng bagong tirahan. Nasisira nga po ang kanilang natural habitat. Ang pagkain po nila na natural na doon din nila nakukuha ay nawawala na din. Kaya napipilitan po silang maghanap ng pagkain sa ibang lugar. Bagamat natural na reaksyon ng tao na matakot sa buhay ilang, hindi raw rason na basta na lang sasaktan ng mga ito. Ipinagbabawal sa batas ang pananakit sa mga wild animals. Ipagbigay alam daw agad sa kinaukulan kung may sightings ng buhay ilang. Atin pong tandaan kahit ano naman pong uri ng hayop, kung hindi po sila natethreatened o feeling po nila ay sila po ay nasa danger, hindi naman po yan basta-basta talagang aatake po sa atin. Ang payo ng eksperto, manatiling kalmado at lumayo agad sa makikitang wild animal. Ace, paglabag sa Wildlife Conservation and Protection Act ang panghuhuli, pagbebenta at pag-aari na anumang uri ng buhay ilang. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, April 10, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Ibaan, Batangas na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bunsod ng substation maintenance at pagpapalit ng mga control at relay panels. Samantala, bukas din ilang barangay sa Rosario, Batangas ang mawawala ng supply ng kuryente sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Alae! 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 Araw po ng Kagitingan. Yan po yung pag-alala po sa mga pasakripisyo ng ating mga ninuno. Nice. Ito po yung mga heroes is pinakita nila yung kanilang courageousness po for our country. Parang yung matapang po siya, ganun. Yung kaya pong ipaglaban yung... Wow! May kaya pong ipaglaban yung isang bagay po. Ito po yung katapangan po. Yun po. Yes po. Yung bravery po ng mga heroes po natin nung dati po. Ang araw ng Kagitingan po dito po natin pinagdiriwang po syempre ang ating pong mga heroes. Para po sa akin ang Kagitingan po ay pagbibigay pugay sa mga taong nagsakripisyo o di po kaya ay gumawa ng mga mabubuting bagay na kung saan inalaan or sinacrifice po nila yung sarili nilang buhay para po sa iba. Nice. Ito
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 67 anyos na lalaki na residente ng Barangay Malalay, Balayan, Batangas matapos pagsasaksakin ng pamangkin nito pasado alas 8 ng gabi kagabi sa kaparehong barangay. Ayon sa pulisya, nakikipagkwentuhan lang ang biktima sa ilan nitong kaanak sa harap ng kanilang bahay nang biglang dumating ang sospek at sinaksak siya ng 2 beses sa tagiliran. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang insidente, pero sumuko rin ang sospek sa himpilan ng pulisya kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pinaghihinalaang umano ng sospek na may relasyon ng kinakasama nito sa kanyang tiyuhin dahil nakita nitong magkausap ang dalawa kahapon. Bagay na pinabulaan na naman ng kinakasama ng sospek. Nakatakdang isailalim sa drug test ang sospek ngayong hapon. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang sospek. Maging open po tayo sa bawat isa. Kung meron po hilingan po, ay huwag na akong palakihin. Hanggat maaari ay isettle na ho natin ang... Mas pinaigting ang programang Balik Armas ng pulisya kung saan mahigit 200 iba't ibang armas ang nasa kanilang kustodiya. Samantala, maaaring hainan ng search warrant ang mga gun owner na paso o expired ng lisensya at rehistro ayon sa pulisya. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa mga naglalakihang mga vault, dito na sa loob ng pinakabagong firearms and ammunition storage room itatago ang mga baril na isinurrender ng mga gun owners sa Batangas City. Mas malaki at tiniyak ang seguridad, may full metal door at steel gate pa sa loob. Any kind of firearms ay safe pong ma-store dun sa aming bagong firearms and ammunition storage facility. At kampante po kami na talagang wala pong pwedeng mawala o something na mangyari po doon sa pinagbilin. Mula January hanggang April 8, 2024, 36 na ang sumailalim sa programang Balik Armas ng pulisya. Kumpiyansang mahihigitan pa hanggang sa pagtatapos ng taon ang 203 surrendered firearms noong 2023. Patuloy sa panghihimok ang pulisya na isuko sa kanila ang mga baril na paso o expired ng rehistro at lisensya. May ginagawa raw silang oplan katok. Ang consequences, if ever, na hindi po sila mag-surrender dahil identified naman yung kanilang mga firearms, pwede po silang applyan ng search warrant. Kasi kapag po ang isang firearms ay expired, ito po ay categorized as no firearms license. Bahagi ng kanilang kampanya kontra loose firearms ang ilulunsad na License to Operate and Possess Firearms o LTOP Caravan, na ayon sa pulisya ay umaabot rin sa libo-libo ang bilang ng mga unregistered na armas. Layo nito na mairehistro at ma-update ng isang gun owner ang detalye ng pag-aaring baril. Mahalagang may kakayahan ng isang individual na makapag-ari nito. Pag meron na po tayo nito, pwede na po tayo makapag-avail at makapili kung anong uri ng armas ang pwede natin bilhin. At ito po naman ay after tayo makabili ay i-apply naman po natin ng firearms license. One-stop shop na ito na gagawin sa Batangas City Sports Coliseum mula April 12, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na mararanasan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ramdam mga linsangan sa maraming lugar dahil sa pag-iral ng easterlies, pero paghandaan pa rin ang mga biglaang ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, malinsangan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Marinduque, Mindoro Provinces at Palawan. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Tampok sa selebrasyon ng kapistahan ni San Vicente Ferrer sa Batangas at Laguna ang misa, prosesyon, luwa, karakol at iba pang aktibidad. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Mga
Napuno ng mga deboto ang San Vicente Ferrer Chapel sa Barangay Buhay na Sapa, San Juan, Batangas sa isinagawang mga misa para sa pagdiriwang ng ika-74 na taong kapistahan ng lugar sa karangalan ni San Vicente Ferrer, ang kinikilalang patron ng nayon. Pinaniniwalaan ng mga deboto na milagroso ang santo na kinikilala ring patron of the builders at mga batang may sakit. Umabot naman sa mahigit 80 pares ng mga hermano at hermana ang dumalo sa ikatlong misa o misa mayor, suot ang eskapularyo ng santo. Sentro ng humiliya ang mga himala at naging kontribusyon ni San Vicente Ferrer sa simbahang Katolika. Nawa, sa misang ito, sa dulo ni San Vicente, mahilapit natin ang bawat isa kay Jesus na ating manunubos. Mabuklod tayo sa ating pananampalataya at magkonsult nawa ang ating pamimituloy kay San Vicente ng buhay at malaking mga pananampalataya. Nagsagawa naman ang mahigit 3 oras na prosesyon mula hapon kasama ang mga patron ng lahat ng kapilya ng barangay na lumibot sa mga pangunahing kalsada. Hindi rin nawala ang tradisyon ng pagluluwa o pagpaparangal sa patron sa pamamagitan ng pagtula, sakay ng munting entablado, inalaya ng luwa ng isang deboto ang santo. Nitong si San Vicente Ferrer, nakamahal-mahalan. Si Yayaong Rosang, tanging namumulak-ulak. Sa mundong ibabaw, humahalimuyak. Samantala, bisperas naman ng kapistahan ng isagawa ang matandang tradisyon ng mga deboto sa lugar na tinatawag nilang pagpapaligo ng puon sa dagat. Sinimulan ito sa pamamagitan ng misa sa tabing dagat ng Barangay Puting Buhangin na sinundan ng pagpapaligo sa imahe ng santo. Nagdaos din ng karakol de patron pabalik ng kapilya. Bitbit ang kani-kanilang mga pasasalamat at hiling. Isinayaw ng mga deboto ang imahe ni San Vicente Ferrer na sinabayan naman nila ng pag-inda. Kinahapunan, isinagawa ang taunang Basapa Festival Dance Parade o Street Party na nilahukan ng iba't ibang grupo, residente man o bisita. Mula ang salitang Basapa sa barik, sayaw at papuri na kultura ng mga residente sa barangay. Tampok din dito ang basaan. Dagsari ng mga deboto sa mga misa para sa kapistahan ng santo sa Archdiocesan Shrine and Parish of San Vicente Ferrer sa Banay-Banay, Lipas City. Nagkaroon din ng parehong pagdiriwang sa Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer sa Mamatid, Cabuyao City, Laguna. Isa si San Vicente Ferrer sa mga santong nakagawa ng maraming himala sa kasaysayan na kinikilala ng simbahang Katolika. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Big success ang Sparkle Goes to Canada tour ng ating Kapuso Stars. Sa Calgary leg, nagpakilig ang Sparkle Love teams na Julian San Jose at Raver Cruz, Ruru Madrid at Bianca Umali at Barbie Fortesa at David Licauco. All out din ang performance ni Bubay na nagbigay saya sa mga kapuso. May pre-show games mula sa sponsors kabilang ang GMA Pinoy TV at front acts mula sa Filipino community sa Calgary. Dumalo rin sa show si Consul General Saldi Patron. Sa sold-out na Toronto leg naman, magkahalong kilig, entertainment at all-out performances din ang binigay ng Kapuso artists. Happiness overload naman dahil sulit ang pagdalo ng mga kapuso natin doon. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.